Magandang araw na naman mga ka-DRRM. So nakikita nyo ngayon, what you see on your screen ay pre-selected ko na Isabela Province. Doon sa, dahil pre-selected na ang Isabela Province, we shall now select anong municipality. So andyan ang lahat ng municipalities ng Isabela. Ang pipiliin natin kasi may data ako dito ay Santo Tomas because other municipalities kulang-kulang o walang baseline data talaga. So Santo Tomas. Kaya ako nagkaroon ng baseline data sa Santo Tomas kahit papaano, although hindi natapos ito dahil sa cooperation ng then Mayor ng Santo Tomas na si Mayor Antonio Talawe. So pasalamat din ako sa kanya at binigyan pansin niya itong project na ito na magagamit ng din niya o kahit sinong local chief executive na susunod sa kanya. Kasi way back 2020 ito. Now is 2026 or earlier pa siguro 2019, mga ganyan. So dahil selected ng Santo Tomas, andito lahat ng barangays niya, Barangay Bubog, Kolunguan, Kalanigan, up to dito sa northern portion niya, Amugawan, San Rafael, Canyogan, Abajo Sur. So pipili tayo ngayon ng bayan na kapitbahay niya. So directly north of Santo Tomas is the municipality of Cabagan. So ito yung Santo Tomas, ito yung Cabagan. Farther north of Santo Tomas is Santa Maria. Ayan ang Santa Maria. South of Santo Tomas is, tingnan natin, Delfin Albano. Yan ang Delfin Albano. Direct west of Santo Tomas is the municipality of Quezon. Yan ang Quezon. And south of Quezon is the municipality of Malig. Bakit ako interesado dito sa mga katabi niyang municipality, mga ka-DRRM? Because kung may mangyari dito sa Santo Tomas, itong Santo Tomas, meron siyang kalapit bayan na tutulong sa kanya tulad ng Santa Maria, Quezon, Delfin Albano, Malig,
So, tingnan natin yung capacity ng mga bayan na binanggit ko. Kung mag-react sila sa disaster in this presentation, mag-concentrate tayo sa flooding. Okay. So, on the right side of the screen is yung capacity ng Kabagan Rescue Team 911 situated at the LGU Compound Centro Kabagan Isabela. Itong team leader niya si Dave Deray, itong contact number niya, itong email address niya. So wala siyang sa communication, so far as communication, radio communication, wala siya. Meron siyang 52 na tao na pwedeng tumulong. Ano ang capability ng Kabagan Rescue Team? So basic life support, standard first aid, WASAR, water search and rescue. Train sila sa basic incident command system. Train din sila sa emergency operations center operations. Bakit importante na malaman mo ang capability niya? Because dito makikita mo na ang equipment nila na basic. So sa basic life support, ibig sabihin may ambulance sila, may nurse sila, may first aider sila, may doktor sila. At nakakabit yan sa standard first aid. Sa WASAR naman, water search and rescue, ibig sabihin may towing vehicle sila at may rubber boats. Kompleto sila ng gears para sa water search and rescue. Basic incident command system, trained mga tao nila sa mga incident management teams. EOC operations, meron silang operation center na pwede mong kontakin through itong mga email na address na ibinigay and this telephone number. Kasi wala silang radyo, wala nakalagay dito. Sa Delfin Albano naman, pinangungunahan noon ni Patrick Madrid itong contact numbers, itong email address, meron silang radyo naman. Single sideband, VHF radio, at meron silang 18 na tao. Dito sa Municipality of Quezon, no data. So, ito ang emphasis ko. Dito sa application na ito, garbage in, garbage out. So, pag wala kang pinasok na data mo, wala ring lalabas. Dito naman sa Santa Maria, ganun din. Sa bayan mismo na tutulungan sana natin kung may pagbaha. Si Jel Ramiro noon ang team leader nila. Itong contact email address, hindi nagbigay ng telephone number, at may 17 siyang personnel. Sa Quezon Municipality, walang binigay, so hindi natin alam yung contact details niya and capacity niya. So tanggalin natin ang mga bayan-bayan na katabi niya at mag-concentrate tayo sa Santo Tomas. Kabagan.
Delfin Albano pa, and Cabagan. So, yan ang Santo Tomas. So, tignan natin, at that time noon, walang evacuation center ang Santo Tomas. So, school buildings ang ginagamit na evacuation center. Tignan natin. Yan, mga school buildings niya. May school buildings. Palagay ko sa lahat ng barangay, kaya lang, hindi lang na-input sa data, sa baseline data, yung mga ibang eskwelahan dito. Tignan natin ang household ng Santo Tomas. So, ang na-input lang na household, ganyan lang karami. Kasi hindi nga na-kompleto ito, nag-retire na ako noon. Naiwanan ko itong project na ito. So, itong grayish na ito ay the length of the Cagayan River na nakadikit sa Santo Tomas. So, mamimili tayo ng dalawang barangay na pwedeng bahain pag lumaki ang Cagayan River o kaya malakas ang pag-ulan. So, Barangay Bagutari and Barangay Malapagay. So, at this point in time, sa next session natin, we will specifically talk of Barangays Bagutari and Malapagay. At tulad ng sinabi ko noon, may AI dito na pwede kang magtanong. So kung halimbawa piliin ko ang Bagutari and Malapagay, i-select ko yung Barangay Bagutari, magbibigay na siya ng pie chart dito. Sasabihin niya kung ilan ang residents ng Bagutari at that time. So makikita natin 258 na bubong ang meron sa Bagutari. Maaring more than pa ito dahil yung iba dito hindi natag. So 258 lang ang natag dahil hindi nga nakompleto itong project na ito. Ang population ng Bagutari at that time is 1,279. Male-female ratio, andyan. By age group, by the way, kinategorize natin noon na ang age group, pagka lampas ng 60, elderly, 60 plus, up. Ang infant, that time was 116. Ang infant ay 0 to 4 ang edad nila. Child is 4 to 12 ang edad nila. 12 to 60 are adults. So idagdag natin ang Malapagay. Dito pala, Malapagay. So, magkalayong barangay yan. So, yan ang i-discuss natin sa flood scenario kasi katabi niya ang Cagayan River. So, next session, mga ka-DRRM, yan ang i-discuss ko. Diretso tayo dito. So, maraming salamat. And if you have any questions dun sa part 1 ng presentation ko sa YouTube channel na ito, andun yung contact details ko na pwede kayong magtanong at sasagutin ko. So,
pansamantala, magpapaalam muna tayo and see you next session. Maraming salamat sa inyong lahat.